Gagawa tayo ng cheesecake sa kawali! Yes po, ang cheesecake natin ay lulutuin natin sa kawali or sa frying pan. So, unang gagawin natin ang ating crust. So, ito yung ating crushed na graham crackers. Ngayon naman, lagyan natin siya ng brown sugar at ng ating cinnamon powder. Ito ay optional. Ayan. So, i-mix na natin yan. And then, lagyan natin ito ng melted na butter or margarine. Itong gamit ko ay margarine. Butter cup. So, haluin natin na mabuti para ma-absorb ng ating crackers ang ating margarine. Ayan, so ito yung ating kawali. So, naglagay lang ako ng parchment paper para mamaya, pag naluto na siya, matatanggal natin siya sa kawali. So, kung ayaw nyo naman gumamit ng parchment paper, okay lang din. Kung gusto nyo maghiwa mismo dun sa kawali, dahan-dahan lang na hindi magasgas yung inyong non-stick na pan. At ayan, ilagay na natin ang ating crust na mixture dito sa ating kawali. And then, i-press natin and pack it tightly. At ayan, eto ng ating crust. I-set aside na muna natin at gawin natin ang ating cheesecake na palaman. So, 2 bar ng cream cheese yung ating gagamitin. And remember, dapat yung inyong cream cheese ay softened na. Kung gusto nyo gawing 3, pwede yung iba nga ginagawa nila 4. And then, maglagay tayo ng ating white sugar. Ayan. So, ngayon, i-cream na natin ito. Ang paglalagay ng itlog ay 1 at a time lang. So, maglagay tayo ng isa. And then, i-mix natin yan. And then, maglagay tayo ng all-purpose cream. Kung may kayong budget, pwedeng gumamit ng sour cream. Actually, etong all-purpose cream, pwede mong lagyan ng lemon juice para sour cream yung dating. Pero ako hindi na ako maglalagay. Lagyan natin ng konting vanilla essence at harina. Ito ay all-purpose flour. Pwede hindi na maglagay. Pero gusto ko kasi nakiki yung dating ng aking cheesecake. So, lalagyan natin. And binder na din siya. So, ngayon, haluin natin ito ng mabuti. At ngayon, ilagay na natin ang ating cream cheese na palaman sa ibabaw ng ating crust. Ayan. And then, takpan na natin ito. At syempre, kapag may butas ang takip, tapalan mo lang. At kapag malalim ang frying pan, pwede mong balutin ang ating takip ng malinis na cloth. Para kapag nag-moist ang ating takip, hindi ito tutulo sa ating cheesecake. In this case kasi, hindi ko na binalutan ang takip natin ng cloth dahil mababala yung ating frying pan. At kapag tumubo yung ating cheesecake habang niluluto natin ito, didikit siya sa ating takip. So, ang gagawin ko na lang mamaya, from time to time, huhugasan ko ang ating takip. At lutuin natin ito sa very low heat for 1 hour and 30 minutes. Pero i-check mo din siya sa 1 hour or 1 hour and 15 minutes, baka luto na. At kapag hindi pa luto, syempre extend mo lang ang cooking time. So, yan ang sinasabi ko na nagmo-moist siya. So, ang gagawin mo lang, pupunasan mo lang yung takip. At ayan, luto na ang ating cheesecake. Kapag shinake mo siya, mag-jiggle yan. So, ibig sabihin, hindi na runny ang ating cheesecake. Pero kung gusto mong makasigurado, pwede kang mag-toothpick check. Ito yung ginawa kong toothpick check. So, pag tusok ko, hindi na siya nag-close. So, ibig sabihin, hindi na runny yung ating cake. Kasi meron akong 2 toothpick check kanina. Etong 2, nakikita nyo. Yung 2 yan nag-close dahil runny pa yung ating cake. So, magtusok tayo again para makita nyo. Medyo basa yan, pero luto na yan. Parang leche flan na hindi pwedeng i-overcook. Tapos, palamigin natin ito at i-refrigerate natin ito for 4 hours or mas maganda overnight para ito ay mag-set. At ayan, eto na ang ating cheesecake na ilagay na natin yan sa fridge overnight. So, pwede mo siyang tanggalin kung gusto mo. Ipakikita ko sa inyo. Ayan o, pwede mo siya matanggal. Pero hindi ko na muna siya tatanggalin dahil magpapapicture ako na nasa kawali yung ating cheesecake. So, dito na ako maglalagay
ng ating mga toppings. So, mga toppings natin ay meron tayong mango, meron tayong strawberry, at syempre yung ating blueberry. Ayan, kita nyo. At meron din akong Nutella. Ayan. At para pantay ang paglalagay natin ng toppings, magmamarka tayo. Ayan. And yes, of course, pwedeng one lang yung klase ng topping na ilalagay. But since meron akong mga ganito, gawin na nating assorted. So, first, maglagay tayo ng ating palaman. Unahin natin ang ating blueberry. Ayan. Ang brand ng ating mga toppings ay DLA yung gamit ko. Kung gusto nyo na cherry, pwede din. At nagtopping din tayo ng Oreo. At ayan, eto na ang ating cheesecake na iniluto sa kawali. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. Ayan, so ang gagawin natin, tatanggalin natin siya sa ating kawali. Ayan. Para makapag-cut tayo ng ating cheesecake. Ayan. Ayan. So, successfully, natanggal talaga natin siya. So, ngayon mag-cut tayo. Ang gusto ko ay, anong gusto mo? So, mag-blueberry na tayo. Blueberry na may konting Oreo. And then, i-transfer natin sa ating plato. Ayan. Kita nyo? Ayan, ito yung itsura niya. So, kitang-kita naman na luto yung ating cheesecake. Ayan. At ayan, tikman na natin ang ating cheesecake sa kawali. At ito yung bottom na part niya. So, hindi naman sunog, thank God. Ang bango. Eto na. Napaka-smooth. Napaka-creamy. Flavorful. Alam nyo, sobrang natutuwa ako. Dahil kahit kawali lang yung gamit natin, nakakagawa tayo ng iba't ibang recipe. 'Di ba? Sabi ko sa inyo yung nag-egg pie tayo. Nakakatuwa lang talaga. Mga ganitong recipe, nakikita natin na ginagawa sa oven, ay pwedeng-pwede sa ating kawali lang. Kaya wala talagang imposible. 'Di ba yung nakasanayan natin na no-bake na cheesecake, ginagamitan natin ng gelatin. Gumawa rin ako ng cheesecake na sa steam iniluto. Okay naman din yon. Kung gusto nyo na ganun, gusto nyo steam, ilalagay ko yung link sa description box. Pero, ang ginawa ko kasi doon, isang bar lang ng cream cheese ang ginamit ko. Kasi nga, ayoko na masobrahan. Yun pa yung tipong panglasa ko. Pero ngayon, dalawa yung ginamit ko, masarap din naman pala. Alam nyo, parang nag-iiba lagi yung mga panlasa ko. Kaya, yeah. Pwede nga pwede nga tatlo. Pwede mong gawing tatlo yung cream cheese na gagamitin. Kasi nga, yung iba, 5, mga ganun. Gustong-gusto ko na siya. Sa susunod na gagawa ako ng cheesecake, gagawin ko ng 2 yung cream cheese na gagamitin. Kasi masarap naman talaga siya. Di ba marami talaga sa atin yung gustong gumawa ng cheesecake, pero yun nga lang, hindi lahat sa atin ay may oven. So, wala nang problema dahil pwede kang gumamit ng frying pan. Siguro may magtatanong sa inyo, paano kung wala kaming ganito na frying pan? Paano kung yung kawali? Kawali style natin na Filipino style na kawali, pwede din yon. Ganun din yung step na gagawin nyo. Lagyan nyo ng parchment paper para syempre
hindi ka mahirapan pagtanggal. Pero kung gusto mo na dun lang si cheesecake, pag dun mo gustong hiwain, okay lang din na walang parchment paper. Pero yun nga lang, mahirapan ka na tanggalin siyang buo. Kung hindi mo naman ibibigay o hindi mo dadalhin sa kapitbahay mo, okay lang na sa kawali. Pero, and yung shape maiiba, di ba? Kasi nga yung shape ng ating kawali, Filipino style, ay parang pag ganun, hollow, pag ganun siya. So, yun lang yung difference. And, dun din, kapag ano, di ba malalim siya, so, pag medyo tumubo si cheesecake, hindi siya babangga sa lid. Pwede mong balutin yung takip natin ng cloth para hindi ka na magtatanggal dun sa ating takip para punasan mo siya. Kasi 'di ba dito sa ginawa ko, hindi ko na binalutan ng cloth yung ating takip kasi kapag medyo umangat yung ating cheesecake, babangga siya dun sa tela. So may possibility na dumikit siya. So yung top portion ng ating cheesecake, medyo hindi siya magiging smooth kasi nga didikit yung kanyang top portion dun sa ating cloth. Kapag may ganito kayo na frying pan na mas malalim, mas maganda dahil yung takip pwede mong balutin ng cloth para hindi ka na punas ng punas dun sa ating lid. Ito kasi mababa, so ayun, punas na ako ng punas kasi nga mahirap nang mag-take ng risk na lalagyan mo siya ng cloth at kapag tumubo, didikit talaga yung top portion ng ating cheesecake dun sa ating cloth. So yun. And dahil pwede ka nang magluto ng cheesecake sa kawali, pwede ka nang gumawa ng iba't ibang flavor ng iyong cheesecake, di ba? And again, ito lang ay assorted na topping. Pwedeng one na topping lang. Kung gusto mo na blueberry topping lang, yung super common na topping, pwede. Pero ito nga, dahil pwede ka mag-experiment ng gusto mong topping, like pwede ka maglagay ng ube, or kung gusto mo, Nutella lahat or Toblerone, di ba? Pwede. Or gusto mo na chocolate na cheesecake, pwede. Haluan mo lang yung cream cheese mixture ng melted na chocolate. Ganun lang. Kung mahilig ka sa matcha, pwede. Kung gusto mo na coffee, pwede. Yes po, yung ating recipe ay pwede mong lutuin sa oven talaga. Kung hindi ka mag-water bath, pwede mo siyang lutuin sa mahinang apoy lang for 30 to 40 minutes. Dapat kapag shinake mo yung ating cheesecake, jiggly pa siya. Kung gusto mo naman na talagang ayaw mo na mag-take ng risk, gusto mo talaga na perfect si cheesecake, walang cracks, pwedeng gamitin ang water bath. Ilagay mo lang yung cake pan dun mismo sa tubig. So, syempre yung cake pan mo, kung springform pan ang gamit mo, lagyan mo ng foil. Balutin mo yung foil yung springform na pan para hindi mapasukan ng water yung cheesecake mo. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto nyong brands. Ang total cost ay 526 pesos and 50 centavos. Again, ang total cost ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!